Magandang araw mga kababayan. Ngayon nandito po ako sa aking tanim na sili. Nagdadamo po ako dito kasi yun, marami na pong damo, makapal na pong damo kasi dahil sa ulan po yun, laging umulan, so mabilis lang tumaba yung mga damo. So makita natin na malaki na ibang bunga niya mga kababayan. Yun po. Mga 2 weeks, 2 linggo mga kababayan, pwede na ito pitasin. So kuha na to, tugas na po ito. At saka marami pa siyang bulaklak at mga maliliit na bunga. Nagdamo ako ngayon kasi mainit pa yung panahon. Maganda magdamo ng ganitong wala pang ulan, kasi pagdating ng ulan mahirap na patayin yung damo, kasi pag ginuna mo, mabubuhay lang siya pag maulanan kasi ang lamig ng panahon. So sobrang kapal pala ng ating sili mga kababayan. So sa awa ng Panginoon, maganda yung kuha niya, tubo niya, sobrang kapal niya. So yung daanan ko, halos hindi na ako makadaan sa gitna mga kababayan, kasi yung mga sanga niya talagang nag-aabot na sila. At hindi ko pa natalian to kasi ang dami akong trabaho, no? May nasikaso ko pang kamatis. So sobrang taba niya mga kababayan. So lampas tao po ito, lampas po ito sa akin yung sili na ito. Yun, makita nyo naman sa gitna. At saka yung tanim ko pala nito mga kababayan, so digkit lang, yun, yun, mga isang roller. Ang ibang andito yung tanim ko mga kababayan, mga isang dangkal lang, isang dangkal yung digkit ng puno niya, yun. O isang roller, mas maganda pag isang roller, katulad nito, sa roller po yan mga kababayan, yung digkit niya. So magtanim kayo ng sili katulad nito mga kababayan. Advice ko lang sa inyo, mas maganda yung lupa na pipiliin nyo, yung malambot na lupa, hindi tumitigas yung lupa pag matagal yung init. Yung lupa na talaga na lumi siya, tapos hindi siya nabibitak pag tumagal yung init, lumi tapos malamig, yun mga kababayan. At ang area po ng kuan, mas maganda yung paslanting na area, hindi siya patag, medyo paslanting na po siya mga kababayan, or hindi rin masyado mataas na area. Mas maganda yung nasa baba lang siya pero hindi siya mapatag mga kababayan yung area na pinagtaniman nyo, kasi mas maganda pag matanim nyo ito mga kababayan sa magandang area, malamig na lupa at taba, matagal po yung buhay nito mga kababayan. Umaabot po ito ng 1 taon bago ito mamatay, higit pa mga kababayan, higit 1 taon pa, kasi yung base sa aking experience nung nakaraan nagtanim ako, hanggang ngayon di pa napatay, higit 1 taon na. So naharbisan ko pa mga kabayan, kaya lang hindi ko na nalagaan na masyado kasi kuan na, marami ng damo, hinayaan ko na lang. At saka ito yung tinanim kong bago, ito na lang yung inisikaso ko.
So mas maganda siya mga kabayan pag malagay nyo ito sa magandang area kasi humaba yung buhay nito mga kabayan. Abot to ng lampas 1 taon or 1 taon, hindi pa ito mapatay, basta alagaan lang mong palagi. Every month tayo maglagay ng pataba, every month or every 3 weeks maglagay tayo ng pataba ay para ma-maintain po yung quality ng bunga niya, hindi siya hindi siya tiko mga kabayan, hindi siya magbaliko katulad nito, baliko siya. Yan mga kabayan, kailangan nyo straight yung bunga niya kasi pag insufficient po yung pataba niya mga kabayan, yung fertilizer niya, talagang baliko po yung mga bunga niya mga kabayan. So marami itong bulaklak, wala akong foliar na ginagamit nito, so insecticide lang po at saka fungicide yung ginagamit ko nito mga kabayan. At saka yung abono ko, triple 14 lang po ito yung abono ko na ginagamit, yun o. Sobrang kapal niya mga kababayan. So mas maganda pag magtanim kayo ng sili, palaliman nyo ng gitna kasi pag mag-ulan masilan po ito yung sili mga kababayan. Pag 3 days na babad ng tubig ito, talagang mamamatay po ito. So ang advice ko lang mga kabayan, lagyan nyo ng kanal ang gitna or araruhin nyo ng 2 o 3 beses para lumalim yung gitna niya at saka yung tubig dyan na dumaan. Kaya advisable ng mga kabayan niya, nasabi ko sa inyo na mas maganda ito sa mga slanting area ang sili kasi masilan po ito sa tubig, lalo umulan ng 1 linggo, so mababad siya, so talagang mamamatay ito mga kabayan. Yung gawa ng malanta yung gamot niya, hindi katulad sa ibang crops na kaya yung tubig. So ito mga kabayan, pag yung puno niya mapunduhan ng tubig, dali lang siya malanta. So mas maganda yung sili mga kabayan sa mga slanting area. So ngayon sa amin yung presyo ng sili dito nasa 70 pesos per kilo. Dati mas maganda yung presyo, aabot siya ng 90 per kilo. So hindi ka lugi mga kabayan pag ganito karami yung bunga. May mga bulaklak pa to, so hindi pa to tapos sa pagbunga. Ito ay pangalawang bunga, so marami pa ito mabuo na bunga. So hindi ka lugi mga kabayan pag 70-60 kilo pag marami yung bunga ng sili mo, kasi isang 100 kilos maliit lang po yung pinagharbisan mo, at saka matagal naman to mamatay. So sulit yung pagod mo dito, basta maganda lang yung pag-alaga mo ng yung tanim. Lalo na sa mga spray na gamot na ginagamit mo, mas maganda yung mga gamot na ginagamit mo, mas lalo siyang gumanda yung tubo niya. Kasi pag ito ay inuud, talaga masisira, malalaglag yung mga bunga niya, yung mga maliliit na bunga. At saka masilan din ito mga kabayan sa mga gamot. Pag magkamali kayo nito,
yung ugbos nito mga kabayan talagang mangulot pag hindi hindi tugma yung gamot niya, yung pang-spray niya sa kanya, talagang mangulot siya. So kailangan natin ng fungicide, halo natin sa mga kung anong klase yung insecticide yung ini-spray natin. Mas importante yung kasi yung insecticide, fungicide nito kasi yung ugbos niya marami po yung fungus dyan nakatira. So kailangan natin sprayhan ng fungicide para hindi siya mangulot, hindi masisira yung ugbos niya katulad nito. So pag hindi yan masisira, hindi yan mangulot, tuloy-tuloy yan yung bulaklak niyan dyan hanggang mas maganda pa yung kuha niya, hanggang may sufficient pa yung fertilizer na binigay mo, yung pataba na binigay mo. So kailangan natin ng magbigay ng pataba na sufficient kasi para tuloy-tuloy yung bunga niya at tuloy-tuloy yung tubo niya. So hanggang dito lang tayo mga kabayan. So salamat sa lahat ng aking subscriber. Bye and God bless.